Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nagagandahan at nagagapuhan. Amen? Ang sarap no, yung kanina, nag-ikot-ikot tayo. Ang sarap lang na nababati natin yung ating mga kapatid. Grabe, iba yung feelings. Iba yung saya. Sabi ko nga, iba talaga pag yung kapatid mo sa spiritual ang kasama mo. Iba yung saya. Amen? So, kumusta po ang lahat? Amen. Yes! Kailangan positive. Always good. Kasi mayroon tayong Panginoon sa buhay. Amen? Sa ating mga Kristiyano, parang hindi na po sa atin na, kumusta ka? Ito po, dapat laging tayo. Kasi mayroon tayong Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. So, napakabuti ng Panginoon sa atin, di ba? God is so good. Undescribable talaga ang Panginoon. He's amazing God. Amen? So, dapat nakikita yun sa atin. Sabi pa nga, nagmamanifest sa bawat isa kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin. Amen? So before that, invite ko po muna kayo to mag-pray po muna tayo. Hallelujah, Father God, Lord, you are holy God, O Lord Jesus. You are the most powerful God, O God. You are indescribable, O God. You are amazing. You are awesome, God, O Lord. And Lord, we enthrone you, O God. We lift you up, O Lord Jesus, O God. We magnify you, Lord God, in this place, O Lord God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Dwell unto us, O God, Lord. Open the eyes of our hearts, O Lord Jesus, that we see you, Panginoon, O God. We hear you, O Lord God. And Lord, because you are the reason that we are here, O God. It's only you, O God, Lord. And Lord, itanim mo sa mga puso namin, Panginoon, that everything we do, O Lord God, is mag-glorify ka namin, Panginoon. And this morning, O God, I pray, O Lord Jesus, that Lord, ikaw ang magsalita, O God. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, O God. At naniniwala po kami, Panginoon, O God. Lord, kanina ka pa naririto, O God. Your presence is here, O Lord. Salamat, Panginoon, for dwelling unto us, O Lord God. And Lord, we lift you up, O God, and we give back to you the highest praises, honor, and glory, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Colossians chapter 1, verse 28 to 29. Amen? So, I invite everybody po, let's all stand in respect with the Word of God. Amen. Basahin po natin Colossians chapter 1, verse 28 to 29. Sabi po dito, in English po, so we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us. We want to present them to God, perfect in their relationship to Christ. 29, that's why I work and struggle so hard, depending on Christ's mighty power that works within me. So basahin po natin sa Tagalog, ang sabi po dito, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Please be seated. Hallelujah. Amen. Kanina po nabanggit ni Pastora, kumusta po ang bawat isa as we grow. Not by age, yung sabi nga niya po kanina. So yung ating message ngayon is pertaining about the maturing in Christ. So maturing, pag naririnig po di ba natin ang word na matured, ang iniisip po natin agad is may edad, matanda, di po ba? So kanina sinabi po kanina ni Pastora na wala sa edad. Ang tinutukoy po natin ngayon is not by age. Hindi po sa edad, hindi po sa gaano kakatagal as Christian. Yung nga po yung sinasabi nila na hindi nasusukat ang pagiging matured mong Kristiyano sa tagal mong Kristiyano.
Kahit na 20 years ka pa as Christian, hindi dun masasabi that you are a matured Christian. Amen? So, hindi po siya sa edad, at hindi po siya sa tagal. At hindi rin po siya sa attendance po natin, sa pag-attend sa church. Hindi po yun. So, ano po ba ang maturing in Christ? So, in maturing in Christ, kanina po sinasabi po kanina ni Pastora, is yung ating spiritual life. How we grow in faith. Kasi kaya naman po lahat tayo naririto is dahil sa ating panampalataya sa Panginoon. So paano po tayo lumalago? How we grow in faith? How we grow spiritually? And habang nag-grow tayo, it should be nadidevelop sa atin yung Christ-like character and conduct. Yun po yung sinasabi po na paano tayo, yung attitude natin bilang Kristiyano. And if you are a matured Christian, nakikita rin po yan sa'yo. Kaya nga po sabi nga di po ba, nagmamanifest. Kung ikaw ay nagmamatured, sa spiritual mong buhay, nagmamanifest yan sa'yo. Nakikita yan sa'yo. So because nandun yung fully trust mo sa Panginoon and how you obey Him, His Word, and nakikita how you worship God and how you serve God. Amen? And ang pinakano po dito is how you are dependent on Christ. Hindi ka nagdedepende sa sarili mo, kundi nagdedepende ka sa Panginoon. And another thing is, paano tayo nade-disciple? Paano tayo nade-disciple bilang Kristiyano to be matured Christian? Sometimes ito po yung medyo nahihirapan tayo bilang mga Kristiyano kung paano tayo nade-disciple. Because pag nade-disciple tayo, dito po hinuhubog ang ating spiritual life, lahat po dito nasasagi. So dito po nakikita sa atin yung ating mga attitude. So once you will be discipled, ang una po dyan na ano is you will deny yourself. So being matured Christian, ang una po dyan is you were denying yourself. Kasi ang aim and goal po natin is to give glory to God. Mag-glorify natin and ma-please natin ang Panginoon. So, sabi nga po kanina, di ba, makikita yan sa atin, hindi sa edad. Hindi porke senior ka na, matured ka na. Ang sukatan po ng ating pinag-uusapan dito is paano po tayo nagmamatured sa Panginoon. So, kung anuin po natin dito sa Colossians chapter 1:28, sabi po dito, so we tell others about Christ. So, it's all about Christ. Tungkol po ito sa Panginoon. Ito po ay sinulat ni Pablo para sa mga Kristiyano. Ito po ay sinulat ni Pablo sa ating mga believers. So dito po sinasabi sa atin dito na ang pinapatungkol po dito is about Christ. Warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us. Di ba sabi kanina natin, CI, binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. If we rely sa Kanyang salita. Amen? And sabi po dito is, we want to present them to God. As we matured, doon po tayo hinuhubog para maipresent tayo sa Panginoon. I-highlight po natin dito is perfect in the relationship to Christ. Yung we dito, sa panahon nila Pablo, sila to eh. Sila nila Timothy, nila Peter. Sila po ito na pumupunta sila sa bawat churches para mag-disciple.
para hubugin ang mga believers. So sa panahon ngayon, sino tong mga we? Ito yung mga lingkod ng Panginoon na ibinigay ang mga buhay, especially the pastors, the leaders. So, tutulong po tayo sa atin, sa bawat isa sa atin, na maipresent sa Panginoon na tayo ay magkaroon ng perfect interrelationship in Christ. So, ano po yung mga katotohanan tungkol po dito? So, dito po, number 1 is spiritual flexibility. Ano po ba ang spiritual flexibility? It's with the ability to adapt and adjust. Ano po yung sinasabi po dito is how we respond on the situation and the circumstance na dumadating sa buhay natin. Paano po tayo mag-handle? Kung babalikan po natin yung lahat ng katuruan, yung mga series natin, overall, ang inaano po dito, ang pinupunto po doon, is maturing in Christ. Kung sa kumpa na isa-isa po, kung paano tayo lumakad papunta sa pag-grow natin spiritual. And ano po dito is, ang pinaka-ano po dito, highlight is about Christ. So, yung ability natin bilang mga Kristiyano, yung flexibility natin, ang tinutukol po dito is how we respond on the situations and the circumstance. Kasi habang naririto tayo sa mundo, ito po ang ating kakaharapin. And how you handle every struggles and every situations that you have. So dito po, pinapakita po sa atin ng Panginoon kung paano ka yung relasyon mo sa Panginoon. Di po ba, the death and the resurrection of Jesus Christ, yung po nagsimula. The salvation. If you truly surrendered your life unto God, you are 100% that you have assurance with your eternal life. Amen? Yun po ang tanong, sure na po ba kayo? Amen? So alam ko lahat sure na. Because we already have a relationship sa Panginoon. So, sinasabi po dito sa atin, in Colossians chapter 1, verse 20, and through Him, God reconciled everything to Himself. Everything to Himself. Siya lamang po. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Ito po yung sinasabi po natin that the death and the resurrection of Jesus Christ, ito po yung salvation. Kasi po dito sabi, di ba, sa verse 28, so it tells other about Christ. Pag sinabi mong about Christ, ito po ay patungkol sa pag-ibig niya sa atin. At ito po yung death and resurrection of Jesus Christ na nagkaroon po tayo ng salvation. And through Him, reconciled everything to Himself. Ito po yung sa cross. It's only Jesus. And dito po is na-restore ang ating relationship with God. Always restoring our relationship with God. Di po ba lagi natin sinasabi, sa araw-araw nating pamumuhay mula Monday hanggang Sunday, mayroon tayong mga hinaharap. Pero dito mo dapat pinapakita how daily you are restoring your relationship with God. Amen? Dito mo makikita kung paano mo pinapahalagahan yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya nga dapat pag Kristiyano ka, dapat alam mo kung paano mag-adapt. You are flexible in everything. Kasi whatever happened, kailangan mong isipin lagi yung relationship mo sa Panginoon. And dito po sa Colossians 1:22, sabi niya dito, yet now He has reconciled you to Himself through the death of Christ and in His physical body. As a result, He has brought you into His presence, and you are
holy, and blameless as you stand before Him without single fault. Dito po sinasabi po dito na kung paano tayo dinala ng Panginoon. Na ikaw ay holy and blameless. Dahil nung time na hindi pa napako ang Panginoon, punong-puno tayo ng kasalanan. And kaya po ito na nangyari, yung death and resurrection of Jesus is dahil nasa atin ang kasalanan. God hates sins. Ayaw ng Panginoon na tayo ay punong-puno ng kasalanan. Kaya nga po, di po ba, yung death and resurrection of Jesus Christ, yun po, kung bakit tayo naririto ngayon. Is the salvation. Dahil gusto ng Panginoon na i-present tayo sa Kanyang Ama that we are holy and blameless unto Him. And dito po sa ating pamumuhay bilang Kristiyano as we mature Christian, dito po natin makikita kung paano mo kakilala ang Panginoon. How sovereign is God sa buhay natin. Kasi po, di po ba dito, sinasabi po dito is about Christ. Kanina sinabi po sa kanta, di ba, kung paano mo siya kakilala. He is the supreme power. He is the ruler, the controller, and the sustainer. Sa kanta, di ba, kanina, He is our maker, savior, rewarder, redeemer, builder. Kung paano mo kakilala ang Panginoon. If you really know God, it will lead you to the higher level. Kaya ka nagmamature bilang Kristiyano kasi more and more mo siyang nakikilala. Amen? And dito po sinasabi is yung wisdom, sinasabi po dito, is kailangan alam mo kung paano ang Panginoon. The right knowledge about God. Ito po magbibigay sa iyo ng higher level bilang Kristiyano. And because mayroon kang Panginoon, you are not afraid. Hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba sa mga pinagdadaanan at mangyayari sa buhay natin. Because having faith to know our Heavenly Father is in control of everything. Alam po natin that there is always a divine intervention. There is always a divine presence if we truly surrendered unto Him. Kaya nga po di po ba sa buhay natin bilang Kristiyano, makikita po natin kung paano tayo nagmamature on how natin kakilala ang Panginoon. Kasi alam po natin how powerful God is. Na alam natin that there always a divine intervention pag ikaw, sa puso mo, alam mo ang Panginoon. And sa nangyayari po sa atin, sa araw-araw natin, kahit naligligin ka, you will be shaken. Ano man nangyayari sa buhay mo, you will continue to believe that you have your God. Nung time na nagpunta kami sa Thailand, ang daming templo doon. Ang daming, mayroon pa kaming pinuntahan, the Sanctuary of Truth na sinasabi. Kung ikaw hindi mo kilala ang Kristo, baka masway ka. Sa dami nilang mga idols, sa dami nilang mga beliefs. Pero sa puso mo, alam mo. Meron pa kaming pinuntahan, Diyos ko po, pilit akong binibigyan ng bracelet. Kasi ito daw about money, ganun. Sabi ko na lang sa kanya, sorry. Pero sabi ko sa mga kasamahan ko, kay Kristo dapat nyo isinasaalang-alang lahat ng aspeto ng inyong buhay. Ang sakit lang, dahil kapwa mo Pilipino, they are fond of yung mga, pag New Year, yung mga beliefs nila na mga
mga gold, yung mga sinusuot, kasi daw, attract daw, a lucky charm. Alam mo, habang naglalakad ako sa lugar na yon, sabi ko, Lord, nakakaawa. Nakakaawa dahil nandun pa sila sa bondage na hindi pa nila truly kilala si Jesus Christ. Parang kahapon yung biruan lang. Huwag nang maglagay ng piso sa mga wallet. Pag magbigay tayo this Christmas ng wallet, ng coin purse, wag niyo na pong lagyan ng piso, ng 20. Dahil hindi po dyan sukatan. Kilala niyo po ang Panginoon niyo, di po ba? Amen? So dapat po, nakikita po sa atin. Amen? Kung sino ang Panginoon sa atin. So yun po, sa araw-araw po natin pamumuhay, huwag po tayong matakot. Dahil kasama po natin ang Panginoon. And His divine intervention is always with us. Amen? And dito po, bilang sa ating mga Kristiyano, every day, dapat po always connected tayo sa Panginoon. Never be disconnected from God's great purposes. Kasi minsan, sabi nga po, nabibisi na tayo sa mga buhay-buhay natin, di natin napapansin na di-disconnect na po pala tayo. So dapat po, never be disconnected from God. Dapat po lagi tayong connected sa Panginoon. And kung lagi kang connected sa Panginoon, parang charger po yan, you are fully charged. It will produce a tremendous power. Kaya dun po sinasabi po, di po ba, sa Philippians 4, verse 13, that He is our strength. Amen? Kasi, yung power na yan is makukuha natin sa Panginoon kung lagi po tayong connected. So, dapat po, alam po natin kung sino po ang Panginoon sa buhay natin. Amen? If you really know God, it will lead you to the higher level of your spiritual life. The more natin na nakikilala ang Panginoon, the more po na tumataas ang antas ng ating panampalataya dahil more mo siyang nakikilala. Alam niyo po ang nangyayari po dyan? Yung ating spiritual life tumataas, yung ating pagkakilanlan sa sarili natin ay bumababa. Dahil nahihiya po tayo na ganun po ang ginagawa natin. Kung more on mo na binabasa ang salita ng Panginoon, more mo siyang makikilala at doon ka more on na mag-humble, na grabe ang Panginoon. So, dito po sa pangalawa na katotohanan po, is, sabi po dito, di ba, warning and teaching everyone with all the wisdom God has given us. And we want to present them to God perfect in their relationship to Christ. Sabi nga po yung ni Pastora kahapon, habang nag-speak po siya, sinasabi niya po sa mga tao, this is not a religion. Hindi po kami nagdadala sa inyo ng relihiyon. Sabi po ni Pastora. Kasi di ba minsan sasabihin ng mga tao, ano na naman kaya yan? And sinabi ni Pastora, nandito kami, we want to bring to you the relationship natin sa Panginoon. So in number 2, sabi po dito is spiritual intimacy. Ano po bang spiritual intimacy? Having a restored and close relationship with God. The experience of really knowing God and being known by God. And this is also the direct dealing with God, turning to Him in every circumstance or difficulty. So, spiritual intimacy. Nahagip po to ni Pastora kanina kung paano natin i-value yung relationship natin sa Panginoon. Naiyak ako dito. Nung time na ginagawa ko to, naiyak ako. Kasi paano natin binavalue yung relationship natin sa Panginoon? To the extent na minsan nalilip side na lang natin siya. Na nababawasan yung ating
prayer time, yung ating devotional, because sa kabisihan natin sa buhay. Eh, nasasabihin mo, He is my number one. Baka sa salita lang, hindi na natin nagagawa. Because in the spiritual intimacy is your relationship with God. Paano mo binabalyo yung relationship mo sa Panginoon? That you always be prioritizing Him. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng restored relationship nung time na napako siya sa cross. Paano natin to binabalyo? Bilang Kristiyano, lagi natin to dapat tinitreasure. Binabalyo po dapat natin yung ating relationship sa Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon na pagharap natin sa Kanya, pagdating ng araw, kung iisipin po lagi natin yung ating eternal life, gusto ng Panginoon that we are we are perfect. Dahil gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng perfect relationship sa Kanya. And nung time na tinanggap natin yung gift of salvation, we are already victorious. Nung time na tinanggap mo yung salvation mo, alam mo na dapat kung ano ang identity mo. So, nung time na tinanggap mo ang Panginoon, alam mo dapat kung paano ka makipagrelasyon. Di po ba? Kung nung time na tayo ay mga nakikipagrelasyon sa ating mga partner na ngayon, sa ating mga iniirog, di ba we give time? Gusto kasi natin magkaroon tayo ng intimate, close relationship sa Panginoon. So ano dapat ang ano natin? Is we should give the intimate time with God. Ito po yung araw-araw. Sinasabi po kanina, di po ba, hindi lang linggo ang buhay Kristiyano. Lunes hanggang linggo, dapat same person you are. Hindi lang po sa Sunday ka masigasig magbasa. Hindi lang sa Sunday ka nagpe-prayer. But every day in your life, uunahin mo dapat yung relationship mo sa Panginoon. Yun yung intimate time mo sa Panginoon. Ibibigay mo dapat yung prayer time mo sa Panginoon, yung devotion mo, yung pakikipag-usap mo po sa Panginoon, and yung Bible reading. Kasi the prayer time natin is yung binibigay natin, binubuhos natin sa Panginoon lahat ng loob natin. And yung Panginoon sumasagot sa atin through His Word. Paano mo malalaman ang pangungusap ng Panginoon sa iyo kung hindi ka magbabasa? Kaya sa araw-araw, ibigay natin yung time natin sa Panginoon. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. And especially yung Sabbath day. Nakakasad minsan na ipagpapalit natin yung Sabbath day. Kasi dito po natin nararanasan yung corporate fellowship natin, yung corporate worship natin, di po ba, hindi iba yung presence na binubuhos ng Panginoon. Kaya nga po, di ba sinasabi niya sa commandments niya, na honor natin yung Sabbath day. Kasi gusto ng Panginoon na makipag-dwell siya sa atin. So dapat ibigay natin, yung bigyan natin ng oras sa Panginoon. Nahiya nga po kasi ako minsan, parang sasabihin mo na lang, busy ako. Parang kung ano na lang yung tira-tira, yun yung gagawin mo. Pag in the peak of ano ka, lalo na sa negosyo mo, ano ka, busy ka sa trabaho. Pag hindi ka na busy, doon ka na ulit busy sa Panginoon, parang ang sakit lang. Ako mismo, sinasabi ko po sa inyo, nahihiya ako. To the extent na kinukumusta pa ako ni Pastora. Bilang lingkod, dapat kakitaan ka kung paano mo i-manage yung time mo. Naibigay mo yung oras mo sa Panginoon. Kasi dapat, alam mo, dapat yung relasyon mo sa Panginoon is healthy pa ba? Tanungin niyo po mga sarili niyo po.
Is my relationship with God? Healthy pa ba ang relationship natin sa Panginoon? Kung nabubuhay lang tayo every Sunday sa ating relasyon sa Panginoon, kumusta kaya ang ating health, spiritual health? Amen? And another thing is the intimate act with God. Yung intimate act with God natin dito is, kanina po, sinabi po dito is paano po tayo, yung attitude natin, yung transformation natin. Kasi yung transformation natin, it only change. It's only Him. Ang Panginoon lamang. Hindi natin, ang tawag dun, hindi ka mababago kung sa sarili mo lamang. Dahil ang tunay na pagbabago ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Amen? At dito po makikita sa atin kung paano po yung act natin sa Panginoon, are we still in fire? Minsan, papansin natin, nasa peak tayo na ang init natin, tapos bigla tayong babagsak. Intimate ba yun? Na biglang kung sa kumpa on fire ka, tapos bigla kang babagsak. Kasi pag meron kang intimate act with God, maintain mo dapat yung fire na yun, yung relationship mo sa Panginoon. And yung ating mga attitude at ating mga transformation is dapat nakikita sa atin. As we matured, nakikita po dapat sa atin. Sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 19, "For God in all His fullness was pleased to live in Christ." Dapat po napiplease po natin ang Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Napiplease po ba natin ang ating Panginoon on how we live? Kaya dito po makikita po sa atin yung tinasabing true, genuine, and perfect relationship natin sa Panginoon. Amen? Ang tahimik, seryoso. Praise God. And dito na po tayo sa number 3, faith into action. Di po ba? Ano po ba ang faith into action? Faith expresses itself into action. You're taking and putting our beliefs and values and making them a central part of our daily lives. Ang ginagawa po natin dito is we are pursuing Christ sa buhay po natin. We pursue Christ, not the worldly things. Minsan dito po tayo naaagaw sa pamumuhay natin. Na instead that we pursue Christ, yung nagagawa natin is the worldly things. Yung money, yung achievement natin, yung ating fame, yung mga material na bagay, yung mga pleasures, instead of pursuing Christ. Instead na yung faith mo is nakikita about Christ, ang nakikita sa atin is minsan yung mga material things. And sabi nga po, di po ba kanina, ito po ang ating guide. The application of biblical truth in life decisions. Kung paano po tayo namumuhay, our way of life. In all aspects sa buhay po natin, dapat, kaya nga tayo pag nagbabasa ka, you will earn and you will learn. And dito ka makakakuha ng full knowledge and wisdom galing sa Panginoon. At dito mo maa-apply sa araw-araw mong pamumuhay, the way of your life, in all aspect of your life. Kasi dito po makikita sa atin kung paano po tayo, paano natin isinasabuhay ang salita ng Panginoon. Amen? It will give you a peaceful life. Di po ba? Kung
ina-apply po natin yung ating mga naririnig, yung mga itinuturo sa atin every Sunday, yung sa mga Bible study natin, yung nababasa po natin, magbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay po natin. Amen? Number, obedience of the Scriptures or the Word of God. Ito po yung kung paano tayo sumunod sa commandments ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon is, ang dami po ditong katuruan. Ang dami po ditong guidelines. Kaya nga po ito yung manual na binigay sa atin ng Panginoon. The manual, the guidelines sa buhay po natin. Di po ba bago minsan pag meron tayong binili, paano siya buuhin? Di po ba tinitingnan natin yung manual? Tinitingnan natin yung guide book para natin masundan at maitama na ito ay ginagawa nating tama? Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Para makalakad po tayo na tama in the will of God, kailangan po natin laging basahin ang salita ng Panginoon at lagi po natin i-obey yung kanyang commandments. Kasi ito po yung ating manual. And another thing is, faith goes to work. Faith works. Familiar po ba? Amen. Di po ba? Faith works. Sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 29, that's why I work and struggle so hard, depending on Christ's mighty power that works within me. So, faith works into action. Yung ginagawa po natin sa mga ministry po natin, ito po is a blessing. It's a privilege. Opportunity. Di po ba naririnig po natin? Na thank you Lord for this opportunity. Kasi sa bawat ministry na mayroon ka, pribilehiyo po yun. Na manifest mo, ma-express mo yung faith mo sa Panginoon and yung service mo sa Panginoon. Yung servanthood. So, dapat po natin, kanina po sabi ko na, i-value natin yung relationship natin. And yung ministry po natin, dapat i-value rin natin as a treasure. Kasi dito po natin, nabibigyan tayo ng Panginoon na pribilehiyo. Kasi bakit? As we serve God, sa mga ministry natin, the more the opportunity na dito po tayo nag-grow. Dito po nakikita sa atin yung ating paglago. Kasi bakit protection po ito sa atin? Praise God sa mga buhay ng bawat isa na mayroong mga ministry. Kasi you know what? It's also your protection that you preserve your relationship with God. Yung ginagamit ka bilang musician, ginagamit ka as song leader, na pre-preserve mo yung relationship mo sa Panginoon because you want to glorify Him, you want to please God sa ginagawa mo. So praise God, kung bawat isa sa atin is nandun yung puso natin, yung desire natin na ma-involve tayo sa ministry ng Panginoon. Kasi dito natin maibibigay yung ating service sa Panginoon. Blessing po yan, kapatid, pag mayroon po tayong mga ministry. And it will gives you a maturity and makes you responsible. Sabi nga po, di ba na Ate C.I. kanina, tinuturuan tayo ng Panginoon maging responsable. Kaya pag may ministry ka, anong gagawin mo? Nagiging responsible ka, di po ba? Lalo na pag nag-assign si pastora, oy, Word of God, sa midweek. Anong gagawin mo? Mag-aaral ka. Sa pag-aaral mo,
Nag-i-impress na sa iyo ang Panginoon. Nagre-reveal na sa iyo ang Panginoon. Di po ba ang sarap? Dati para kaming no mga bago-bago. Ikaw sa opening prayer pa lang takot na. Yung pala hinahasa ka na. Nakakatuwa nga sila Mami Angel at sila Mami Marieta. Sa midweek, nakikita kung paano sila talagang they give all their best para sa Panginoon. Kasi tungkol to sa Panginoon eh. So dapat maibigay po natin yung the best natin. Kasi dito, tuturuan tayo ng Panginoon. Magiging responsible tayo sa binigay niya sa atin. And dito po, as we go along with our ministry, nagiging matured tayo sa Kanya. Amen? And kung ikinikip mo to as a treasure, kayamanan mo, kasi nga ang ministry natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Kung wasak ang ministry mo, kumusta ang relationship mo sa Panginoon? So it's how you value, how you keep yung ministry na to. Kasi doon nakikita kung paano namumunga yung faith mo. How your faith works. Dito po, sabi niya, that's why I work and struggle so hard. So hard. Binibigay dito, ibibigay mo dapat yung beyond the 100% pala dapat. Kaya nakakahiya kung tira-tira na lang ang binibigay natin sa Panginoon. It should be the excellence. You serve well. Paano ka ba mag-serve sa Panginoon? So dapat nandun po pala lagi, ibibigay natin yung excellent natin sa Panginoon. And everything na gagawin natin is we glorify our God. And sa bawat ginagawa natin sa Panginoon, if you truly love God, you will not be tired. You will not be tired. Nandun sa iyo yung joy. Yun yung kapalit. Instead na mapagod ka, yes, physically, pagod ka, pero nakikita sa mata mo, nakikita sa puso mo, nag-uumapaw yung joy. Because the Holy Spirit is with you. Kasi ginagawa mo ito dahil sa Panginoon. Siyempre, kasama mo lagi ang Panginoon. Katulad kahapon. Actually po, nahiya po ako pumasok sa loob ng house church dahil nakita ko sila kung gaano sila kapagod. And thank you sa mga buhay ng ating mga mens. Dahil madaling araw pa lang, pumunta na po sila hanggang Oo, yes, kita natin sila, pagod sila physically. Pero, yung kanilang mga mata, yung kanilang mga ngiti is nag-uumapaw. Especially kahapon nung nakita po nila yung nangyari. Yung ginawa natin kahapon, it shows how your faith works. Amen? You will not be tired. Instead, you are full of joy dahil nararanasan mo ang Panginoon. Sabi nga ni Pastora kanina, grabe yung excitement, grabe yung feeling. Kasi bakit? The Holy Spirit is with you. Masaya ang Holy Spirit sa ginagawa natin. Dahil ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya alam ko po sa bawat isa dito, mayroon po tayong mga pinagdadaanan, yes. Kahapon nga nung makausap namin yung mga kananayan, problema. Opo, marami tayong talagang mga problema, marami tayong mga pinagdadaanan, pero alive tayo. Nakikita sa atin na tayo ay buhay na buhay dahil sa may Panginoon tayo. Hindi natin hinihintuan yan. Dumadaan lang yan. Amen?
Kasi meron tayong Panginoon. Meron tayong connection sa Panginoon. At doon po nakikita kung paano po tayo kumikilos para sa Panginoon. So, I know na ang bawat isa dito, alam ko po na mayroong sa puso ninyo that you want to give beyond the 100% na mabibigay natin sa Panginoon. Kasi po dapat po pala ang mabibigay natin sa Panginoon is the excellency. Di po ba? Dapat yung pinakamataas ang maibigay natin sa Panginoon on how we live as a Christian sa ating mga espiritual na buhay. Lahat ng aspeto po, sakop po yan. At huwag po natin pabayaan yung ating physical. Dahil ito po ang vessel, ito po ang templo sa atin ng Panginoon. Paano po kung pinababayaan ninyo yung sarili ninyo, kung paano po kayo makakapag-serve sa Panginoon. So, kailangan po natin ano po ako dyan, habang binabasa ko to kagabi, kasi ikaw ang unang tuturuan. Ikaw ang unang tinuturuan. Kaya sabi ko, salamat Panginoon dahil binibigyan niyo po ako ng opportunity na magawa itong bagay na gusto mo. At una akong tinuturuan mo bago ko po sabihin sa kanila. Kung paano po tayo dapat mag-work and mag-work hard para sa Panginoon. Huwag natin ibigay yung tira-tira. Dahil God deserve more, the best. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat kakitaan po tayo kung paano po tayo nagmamature as Christian. Yung level up natin. Wag po tayong makontento lang sa ganito tayo. The more tayo mag-desire, diyan po nagsisimula kung paano kumikilos ang Panginoon sa iyo is yung desire mo sa puso mo na maibigay mo yung nararapat sa Panginoon. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin is maipresent tayo that we are perfect. Kung iisipin po natin ang ating eternal life, we are completely na ipipresent tayo sa Panginoon, perfect relationship with God. Amen? And dito na po tayo sa conclusion. Praise God. In Colossians chapter 1 verse 10, sabi po dito, then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while you will grow as you learn to know God better and better. So above all, yung sinabi ko po kanina, is pertaining is how the way you live. Kung paano natin binibigyan ng honor at paano natin binibigyan ng glory ang Panginoon sa ating pamumuhay. Yun nga po yung sinasabi po, di ba, na hindi ka lang Sunday Christian. Every day in your life. And everything that you do, whatever na ginagawa natin, is dapat nabibigay natin yung honor at napiplease natin ng Panginoon. At yung ating ginagawa sa araw-araw is nagpo-produce tayo ng magandang bunga. And your lives will produce every kind of good fruit. Ang sinasabi po dito, good fruit. Magandang bunga. And all the while, you will grow. Mag-grow ka. And you will learn to know God better and better. Ito po yung sinasabi that more of God, the more of God, the less of you. Kasi di po ba, the more mo nakikilala ang Panginoon, the more ka na nagmamatured, the more ka na nag-grow. Amen? And sabi po dito sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, sabi po dito, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to
follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth, in the truth. And you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen? So, habang po tayo lumalakad sa Panginoon, tayo po ay nag-grow. Yung ating ugat ay lalong lumalalim ng lumalalim ng lumalalim. Kaya po yun niya po yung sinasabi sa atin that we will not be shaken. You are unshaken. Kasi nga po, lumalalim ng lumalalim ang ugat mo as you grow. And yung buhay mo, ay ito po ang nagiging foundation. Your foundation with God. And then ang iyong panampalataya ay lalong nagiging strong. Dahil nakikita mo at nalalaman mo ang katotohanan. Amen? At sa pagkakaalam mo, nalalaman mo at natututunan mo, ito po ay mag-o-overflow sa iyo. Sabi nga po, nagmamanifest sa buhay mo. So bilang Kristiyano, dapat po nag-o-overflow po sa atin yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil the more po tayo na lumalakad sa Panginoon, binibigyan po niya tayo ng katuruan at pinapakita sa atin ang katotohanan na siya lamang ang Diyos na ating kailangan. Na dapat lagi po tayong konektado sa Kanya, dapat po lagi tayo nakadepende sa Panginoon. Because if you are already matured, you will always be dependent on God. And napakabuti ng Panginoon dahil sa pamumuhay natin sa Kanya, lalo tayong natututo at lalo natin nalalaman ng Panginoon. At nakikita sa atin, sa mga buhay natin, yung mga magagandang bunga. Sa bunga nakikita kung paano tayo namumuhay na sinasabi natin we are matured Christian. Dahil gusto ng Panginoon na mag-level up po tayo. Praise God. Let's all pray. Hallelujah, Father God, Lord. We honor you, Lord Jesus, and we glorify you, Panginoon. We magnify you, Lord Jesus. You are amazing, O Lord God. You are an awesome God, O Lord. And Lord, we thank you, Panginoon, O God, sa salitang pinagkaloob niyo po sa amin, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil tinuturuan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, O God. That, Lord, itong mga salitang ito, Panginoon, maitanim at may baon sa puso namin, Panginoon. At ito pa ay may sa pamuhay po namin, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, that you are with us. Truly, O Lord Jesus, that you are a living God, O Lord. And Lord, I pray for each and every one of us, Panginoon, that Lord, lalo pa kaming lumalim sa inyo, Panginoon. And Lord, yung aming faith sa inyo will be deeper, wider, O Lord Jesus, O God, and longer, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang dahilan kung bakit, Panginoon, kami naririto, O God. At salamat, Panginoon, sa binibigay mo po sa aming kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong binibigay niyo po sa amin, Panginoon. And Lord, in this privilege and opportunity that you have given us, Panginoon, Lord, the more ka namin, Panginoon, na nakikilala, Panginoon. Salamat, O God. And Lord, we'll lift you up in our lives, O Lord Jesus. Help us, Father God, na makalakad kami, Panginoon, with your righteousness, with your holiness, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na magawa po namin ang iyong kalooban, Panginoon. Let your will be done in our lives, O Lord Jesus. We give back to you the highest praises, honor, and glory, Lord. In Jesus' name, amen.